At ngayon papalapit na po ang undas, uso na naman ang mga kwentong katatakutan tungkol sa mga aswang, tiyanak at kapre. Pero ano nga ba ang pinagmulan ng mga Pinoy horror characters na ito? Narito ang report. Ngayong panahon ng undas, sariwain natin ang mga nakagigimbal na nilalang na bumibida madalas sa ating mga palabas. Sila ang Pinoy horror characters. Pero saan nga ba nagmula ang mga kinatatakutan nating Filipino mythical creatures? Ito'y propaganda ng mga Espanyol na pag hindi kayo nagbalik loob sa simbahan, hindi kayo nagpa-convert, kakainin kayo ng mga elemento na ito. No? Pero sa totoo lang, hindi naman ito kaaway ng taong bayan. Kasi kasama to sa kapaligiran, sa kalikasan. Pinalaganap ito ng mga Kastila noon para matakot ang mga katutubo at maging Kristiyano. Ang relihiyon ay negosyo nung unang panahon. Pag may pamayanan, may simbahan, may negosyo, may kita. Isa sa pinakabantog na kinatatakutang Pinoy horror character ay ang aswang. Sa Filipino folklore, sila umano ay mga masasamang elemento na nagaanyong tao kapag umaga at nagiging halimaw kapag sumasapit ang dilim. Pero ano ang pinagmula ng paniniwalang ito? Meron kasing mga katutubong manggagamot ang tawag dyan ay babaylan. Mas maraming pumupunta sa kanya kaysa sa simbahan. Mas maraming nagpapakonsult sa kanya kaysa sa mga pare. So, nung nakita ng mga pare na parang bakit ganon? Bakit walang pumupunta sa simbahan? So, tinatakan nila na masamang espiritu or aswang itong mga babaylan na ito. Ang tiyanak o demon child sa Ingles ay isa pang kahindik-hindik na nilalang. Nag-ugat ang paniniwala nating mga Pinoy sa panahon ng Espanyol. Ito raw ang mga sanggol na namatay bago pa man sila mabinyagan. Kaya yung mga tao, pagkapanganak, isang araw pa lang, binyag. So, kasi pag binyag, kita yan ng simbahan. Ito ang tinatawag na kapre, isang higanting nananabako. Sinasabing ang kapre ay nananahan sa mga puno. Naging panakot daw ito noon sa mga bata. Kung hindi raw matutulog ang mga bata sa tanghali, kukunin daw sila ng mga kapre at dadalhin sa kaharian nito. Pero bukod dyan, naging panakot din ito para pangalagaan ang kalikasan. May mga paniniwala na pag may mga pinutol na puno, so nagiging malas. No? Kasi nga ito'y bahay ng kapre na nagbabantay sa kalikasan. Ang ating mga paniniwala sa kasalukuyan, tunay ngang sumasalamin sa ating lipunan at pawang may kaugnayan sa ating nakaraan.